Pangulo ng Iran itinakwil na daw mga kapatid ng Islamic Revolutionary at Iran magdamag na binomba ng Israel at Amerika. Pag-usapan natin to mga tol, samahan ninyo ako. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Mula rito kay John Reps mga tol, no, magdamag daw binomba ang Iran ng Israel at Amerika. At sabi rito mga kapatid sa title na ating panonoorin nga ay itinakwil daw ng Islamic Revolutionary Guard Corps o Corps etong Pangulo ng Iran. No? Alamin natin mga tol, panoorin natin tong video to mula rito kay John Reps. Nagkakainitan na ngayon ang Pangulo ng Iran at pinuno ng Iran Islamic Revolutionary Guard Corps dahil ayaw nang sundin ng militar ang mga utos ng Pangulo, kung saan muli na namang naglunsad ng missile strike ang militar at tinamaan nito ang kabahayan at pasilidad sa Israel. Tandaan ninyo mga kapatid maraming official dito sa Iran, pero ang pinakamataas sa kanila yung supreme leader, hindi yung president mga tol, yung supreme. Kumbaga kung may susundin man etong mga militar na ito is hindi yung politika kundi yung pinaka-supreme leader na talagang ginagalang nila mga tol. Kaya't bilang ganti, ang Israel ay naglunsad naman ng matinding airstrike mula umaga hanggang gabi. Inilunsad naman ng Iran ang kanilang kampanya na armasan ang mga sibilyan upang labanan ng mga sundalong Amerikano na lulusob sa Iran. Habang nababahala naman ang Yemen dahil sa pagsali ng grupong Houthi sa giyera. Katulad nung nangyari sa Lebanon, di ba? Hindi rin gusto ng Lebanon yun yung pagsali ng Hezbollah. So ngayon, nababakbakan ng Lebanon ngayon. Ngayon, ng Yemen is nangangamba na rin dahil sumali etong Houthis. Dahil posibleng bobombahin na naman ng Israel at Amerika ang kanilang bansa. Pero ayon sa Houthi ay hindi sila takot at patuloy silang aatake. oh wow. Habang lalong tumitindi ang mga palitan ng atake sa pagitan ng Israel at Amerika kontra Iran at Houthi, abay lumitaw naman ang mga seryosong hindi pagkakasundo sa pagitan ng Masoud Pezeshkian, Pangulo ng Gobyerno ng Islamikong Republika ng Iran, at General Ahmad Bahidi, Commander naman ng Iran Islamic Revolutionary Guard Corps, tungkol sa pamamahala ng digmaan at mga mapaminsalang bunga nito sa kabuhayan ng mga tao at ekonomiya ng bansa. Well, normal din naman kasi yung hindi pagkakasundo, hindi lang din naman sa Iran nangyayari yon mga tol, maging sa US, maging sa Israel, maging sa Japan, sa China, 'di ba, sa Pilipinas nangyayari ang mga ganyan mga tol, lalong-lalo na sa mga opisyal. Inuna ng Pangulo ng Iran na si Pezeshkian ang pamamaraan ng Islamic Revolutionary Guard Corps sa pagpapalala ng tensyon at patuloy na pag-atake sa mga kalapit na bansa na nagbabala sa mga epekto sa ekonomiya ng sitwasyong ito. Yun lang. Binigyang diin ng Pangulo ng Iran na kung walang pagtatatag ng tigil putukan, ang ekonomiya ng Iran ay haharap sa ganap na pagbagsak sa loob lamang ng 3 linggo hanggang sa 1 buwan. Bilang tugon naman sa mga kritisismo ni Pezeshkian ay iniugnay ng commander ng Islamic Revolutionary Guard Corps ang kasalukuyang sitwasyon sa pagkabigo ng gobyerno na ipatupad ang mga reformang estruktura bago magsimula ang mga tunggalian. Pilit na pinapatigil ni Pezeshkian ang mga pag-atake sa mga karatig bansa, ngunit kahit siya ang Pangulo ng Iran ay hindi na ito pinapakinggan ngayon ng Islamic Revolutionary Guard Corps at nagpatuloy ito sa mga pag-atake kung saan muli nitong inilunsad kahapon ang ika-86 na wave ng missile strike. Siguro hanggat hindi sinasabi ng supreme leader, no, o kung sino man yung mas mataas pa dito sa presidente nila, no? Saludo. Hindi kasi yung katulad nung dito sa Pilipinas, yung presidente pinakamataas, o kaya naman sa Amerika, si Trump yung pinakamataas. Kung anong iutos niya sa military, susundin siya. Dito iba, no? Ito pa ang Balikan natin. ang ika-86 na wave ng missile strike. Kitang nakasaludo pa ang militar habang pinapakawala ng mga missiles. Tumama sa bakuran ng isa sa mga missiles ng Iran at napinsala ang mga kabahayan. Walang nasawi pero mayroong 7 nasugatan. Isa pang tinamaan ng Iran ay ang industrial facility sa Ramat Hobab. Walang nasugatan pero malaki ang damage sa nasabing pasilidad. Habang ang isa pang chemical factory naman ang tinamaan nito sa Beersheba.
So nawawala na mga kapatid yung yung Iron Dome, no? Hindi na napoprotektahan at tumatama na. Kita rin ang pagtama ng isang drone nito sa isang daungan naman sa Oman. At dahil sa mga ataking yan, alas 11 ng tanghali kahapon ay sinimula na naman ng Israeli Air Force na maglunsad ng wave strike sa Iran. Kabilang sa mga tinarget ay ang Parchin Military Complex sa Northern Tehran at isa pang military facilities ng Iran sa Tehran na ayon pa sa mga residente ay makailang beses na umano itong balik-balikan ng Israel at Amerika at patuloy na binobomba pero hindi nila malaman kung ano nga ba ang meron sa lugar. Sa pool din ang Dilam Port sa Bushehr at isa pang headquarters ng Basid sa Kara. Ang ginagamit ng Israel pag atake, yung talagang mga fighter jets nila, no? Parang wala silang ballistic missile, no? Pagsapit ng gabi ay nagpatuloy pa rin ang mga pag-atake ng Israel sa Iran at kasama na nito ang US Air Force. Ayon sa inilabas na mga footage ng Iran International ay muling ipinaranas na magkasanib na puwersa ang devastating strike. Apat na lugar ang kanilang inatake sa loob ng Iran, ang Esfahan, Yas, Rabit Karim at Qom, kung saan makikita ang sunod-sunod na mga pagsabog. Mga fighter jets ng Israel at saka ng US. Magkakaibang lugar, oh. Kaya mas precise yung atake nila. Dahil nakakapaglunsad pa rin ng mga drone at missiles ang Iran, ang Israel at Amerika ay patuloy ang isinasagawang mapping na naman sa buong Iran upang malaman ang mga lokasyon kung saan itinatago o saan inilulunsad ang mga missiles. At bukas ay maglalabas tayo ng update tungkol dyan kapag nakuha na natin ang mga detalye. Yung mapping, oh. Kasi nga, di ba, ayon nga dun sa balitang pinanood natin, itong naunang video mga tol, is naglunsad ang Iran ng sunod-sunod na pag-atake sa iba't ibang bansa dito sa Gulf region. Samantala, dumating na sa area of operation ang 31st Marine Expeditionary Unit sakay ng USS Tripoli. Ang puwersa ay kabilang sa mga lulusob sa Iran para sa kanilang ground operation. Hindi pa malaman kung kailan ang boots on the ground pero patuloy na pinagpaplanuhan ng IDF at CENTCOM ang nasabing operasyon. Dito may babala na Iran dyan. Sabing ganun ng Iran, inaabangan daw nila at gagawin daw nilang pakain sa mga pating. Yun ang sabi mga tol nung tagapagsalita ng IRGC. Kung saan nasa Israel na si Admiral Brad Cooper ng US Central Command upang personal na makipag-usap kay IDF Chief General Eyal Zamir. Yeah, hey guys, good morning. After 4 weeks of war in the Middle East, the conflict grinds on. Reports indicate the United States is preparing for a possible weeks-long ground operation in Iran that would include thousands of U.S. service members. Over the weekend, the USS Tripoli, manned with 3,500 troops, including 2,500 Marines, arrived in the CENTCOM area of operation. If an operation is ordered to seize Iranian oil facilities or enriched uranium, it's expected that both special forces and conventional forces would be used. Inihayag naman ng Iran state media na handa na ang mga militar at mga sibilyan na depensahan ng mga isla laban sa ground forces ng Amerika. Ito ay kasunod ang inilunsad ng Iran na isang kampanya na tinatawag nilang Janfadan na nangangahulugang sacrificing life o pagsasakripisyo ng buhay ng sibilyan. Yun ang matindi doon mga tol. Yun ang mahirap ngayong kalaban. Pag yung kalaban mo is wala na talagang kinakatakutan, no? Layo ng kampanya na mag-recruit ng mga voluntaryo upang labanan ang puwersa ng Amerika sa gitna ng mga ulat ng posibleng pagsalakay sa lupa. Nananawagan ng Islamic Revolutionary Guard Corps sa mga mamamayan na maghanda upang ipagtanggol ang teritoryo ng Iran. Ipinahiwatig din ng rehimen ang isang bagong direktiba na inilabas ng mga puwersang militar at seguridad bilang paghahanda sa isang potensyal na operasyon sa lupa ng Amerika at kabilang sa mga key points
Mga unit na inutusan na protektahan ang mga sensitibong lugar at maghanda sa mga pambansang pagdeploy. Mga puwersang otorisado na kumilos ng mag-isa kahit na walang sentral na utos. Tumutok sa mga Kumbaga, meron ka na dapat initiative, parang ganon. Di ka na kailangan magintay ng utos pa. na kumilos ng mag-isa kahit na walang sentral na utos. Tumutok sa mga pangunahing lungsod at estratehikong rehiyon sa timog at hilagang kanluran. Kasama sa mga planong pang-emerhensya ang pagsugpo sa panloob na kaguluhan at mga panglabas na pagsalakay. Kasabay nito ang pagtaas ng aktibidad ng militar malapit sa Strait of Hormuz. Samantala, nababahala naman ang mga Yemeni dahil sa posibleng ganti ng Israel at Amerika. Ito ay matapos maglunsad ng missile strike ang grupong Houthi sa Yemen. So ngayon parang hindi pa natin nababalitaan no, na umatake itong Israel dito sa Yemen, no? Hindi pa siguro inaalam pa siguro ng Israel kung saang part ng Yemen ang kanilang pupunteryahin. Pero kung tatanungin ng Houthi, ay handa umano sila sa anumang labanan at asahang magtitindi pa ang kanilang pag-atake sa mga susunod na araw. وردا على جرائم العدو. In response to the enemy's crimes on our people and our countries, and in support of the freedom of the people, will continue, with the grace of God, to carry out military operations in the coming days until the enemy stops its hostilities and aggressions. Sa ngayon ay hinahayaan muna ng Israel at Amerika ang Houthi. Ayun nga, no? Sa ngayon, kasi hindi pa sila umaatake dito sa Yemen. Pero kung itutuloy nito ang bantang pagsara sa isa pang daanan ng mga barko sa Bab al-Mandeb Strait, ay mararanasan na naman ng Houthi ang matinding airstrike. Bukod sa pagngunguya ng mga dahon, abay ipinamalas din ng Houthi ang kanilang talento sa pagkanta. May yung ginunguya kaya nila, no? Anyway mga kapatid, ito ang ating mga update na napanood mula rito kay John Reps. Pwede ka magbigay ng iyong sariling komentaryo at reaksyon. Comment ka na lamang sa ibaba. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Ako nga pala si Shobal D. Peace out.